Ang hiling na maibalik ang nasabing halaga ay dulot lamang ng lehitimong pagnanais ng tape na mabawi ito mula kay Annalyn at walang anumang kinalaman sa kasalukuyang di pagkakaunawaan ng mag-asawang Jose at Annalyn. Bahagyang nagkaroon ng tensyon ang sumunod na hearing sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children na isinampa ng asawa ni Jose Manalo laban sa TV host comedian sa San Juan Prosecutor's Office nitong Miyerkules. Tanging mga abogado lang ni Jose ang sumipot para tanggapin ang reply affidavit ni Annalyn. Bunsod ito ng umano'y demand letter na pinagpipirmahan ng abogado ni Jose kay Annalyn. Ngunit hindi ito nilagdaan ni Annalyn sa dahilang meron na raw siyang kopya ng nasabing liham. Nakuna ng StarTalk TX ang diskusyon sa pagitan ng mga abogado ng dalawang partido makaraang magharap sila kay Fiscal Dina Paulino. You already have a copy? Yeah, I have already the copy. So I'll just place here that you refuse to acknowledge this. No, hindi kami nag-refuse. Meron na kaming copy. I said I have a copy. The acknowledgement receipt. We will not sign that kasi may copy. Because I have a copy already. So that's what I place. Hindi na kailangan. You refuse to sign. No, you make Who are you to demand No. to sign? I'm requesting. Can you sign our copy? No. Because I have the copy. How many times I have to mention to you that I have the copy already? That's Okay, no longer thank you. necessary. Thank you. Bagamat ayaw sabihin ng abogado ni Jose kung ano ang dokumentong pilit niyang pinapipirmahan kay Annalyn, positibo ang huli na Demand letter of tape office. Well, demand letter yon from tape na na-receive na ni Annalyn before. Ngayon, nakapagtataka na gusto pa nila sa harap ng media, ipaserve ulit. So what's the purpose? Natanggap na namin. I think it's a form na naman ng harassment for me. I think there's no need for me to sign kasi sasagutin naman namin yon definitely. tingin naman ng isa pang abogado ni Annalyn na may kinalaman ng sulat na yon sa temporary restraining order na hiniling ng Tape Incorporated, ang producer ng Eat Bulaga. Layunin itong pagbawalan si Annalyn na dumalaw kay Jose sa studio ng naturang noontime show. During the last hearing, the court dispensed with their application for a temporary restraining order because the court found out that there is no necessity and urgency for its issuance. Hindi naman niya prinamis, no, pero hindi naman niya talaga ginagawa yun ever since pa. Nagpupunta ako ng tape office just to talk to my husband. I don't have any intention also to guluhin ang tape office and their shows. Wala. I respect them dahil mga ninong at ninang ko sila sa kasal. Doon nga ako nalulungkot because right nung wife, me as a wife na pumunta doon at hanapin ang asawa na hindi umuuwi. Yes, i-clarify din namin na yung incident na sinasabi nila, nangyari yun last January pa and last year. After that, hindi na pumupunta si Annalyn doon. Kaagad ding nag-issue ng pahayag ang kampo ni Jose kahapon hinggil sa demand letter na pinagpipirmahan ng mga abogado ng TV host kay Annalyn. Part of the statement reads, and we quote, "Kahapon, matapos ang pagdinig sa reklamong isinampa ni Annalyn Manalo laban kay Jose Manalo tungkol sa di umano'y paglabag ni Jose sa Republic Act No. 9262, sinubukan ng mga abogado ng tape na maghain kay Annalyn ng kopya ng kanilang demand letter, isang legal na hakbang na ginawa ng tape ayon sa tamang proseso. Nabigo ang mga abogado ng tape dahil sa hindi makatuwirang pagtanggi ni Annalyn na tanggapin ang nasabing sulat, unquote. Nakasaad umano sa nasabing demand letter ang kahilingan ng Tape Incorporated mula kay Annalyn ang pagsasauli ng halagang 700,000 piso representing 3 cash bonds that Tape Incorporated had posted for Jose sa kasong estafa na kasalukuyang hinaharap ng TV host kasama si Annalyn. Furthermore, the statement reads, and we quote again, "Ang mga cash bond na ito ay nauna nang hiningi ng korte bilang kondisyon upang payagan si Jose na makaalis ng Pilipinas para sa palabas ng Eat Bulaga sa ibang bansa. Ang nasabing halaga ay ibinigay na ng korte kay Annalyn, ngunit hindi pa rin na ibabalik ni Annalyn sa tape hanggang sa ngayon."
Nararapat na maibalik ang nasabing mga cash bonds sa tape. Ang hiling na maibalik ang nasabing halaga ay dulot lamang ng lehitimong pagnanais ng tape na mabawi ito mula kay Annalyn at walang anumang kinalaman sa kasalukuyang di pagkakaunawaan ng mag-asawang Jose at Annalyn. Unquote. Ngunit ilang saglit ay sa kampo na rin ni Annalyn nagmula ang ugat ng bahagyang tensyon sa korte. Yes, actually, gusto sana namin pag-usapan yan pero na-surprise din kami dun sa incident kanina na nakunan nyo na sila pa ang nagde-demand. Apparently, ewan ko eh. 700,000. Yes, 700,000. As of press time, wala pang katiyakan sa panig ni Annalyn kung ang naturang halaga ay handa nilang isoli sa Tape Incorporated. From PM, Valerie, takot magpakasal. Nakakatakot talaga yan. Lalo na kung walang offer, te. From Bulgar, Christine gustong ipako sa cruise ng kampo ni Ara. Ay, sorry, tapos na ang mahal na araw. Next year na lang ulit. Tomato, John di pabor sa pagsali ng transgender sa Miss Universe. Oh, sorry, Fayatola. Ano very babae ko, no? Standing in front of you is 18-year-old stunner from the land of Olay, Tigbac City, Fayatola! Son, Brillante Mendoza, adopted French citizen na. Bongga! Pamelo! Congrats! Ampon, ampon, ampon. Hindi mo masyadong Di ha? Ampon, ampon, ampon. From Abante tonight, company na pinapainom ni Chris Lawrence ng gatas. At hindi kami magko-comment dyan. From Abante tonight, Doktora Belo, sarado ang poso kay Hayden. Ay, sarado na pala ang ATM. From Abante tonight, Yolo kapaglaro sa babae. Anong laro? Laro tayo ng bahay-bahayan. Kunwari, ako ang tatay, tapos kukulotin kita. Ganitong gusto ko style. From Bulgar, Sian, walang balak lumayo kay Kim. Naman, tayo na Miles. Grabe, sayang kagad yung Miles. Di ba pwedeng dating tunuyo muna? Hindi, sayang lang ang Miles. From Bandera, And Curtis, takot na takot kay Tyra Banks. sabi ni Tyra Banks, The Who. Zac Efron, Gerald Anderson, ang dating. Sabi ni Zach, The Who. From Bandera, Gwen Zamora natuto sa aral ni Whitney. Whitney Tyson. Whitney Houston. Sabi ni Whitney. Wait, Pacboy, patay na si Whitney. Okay, sabi ni Whitney. Awo! Tomato, Michelle Madrigal, hanggang iwan ng showbiz. Bye! From Pinoy Parache, Christine Reyes, may hirapan ng linisin ang pangalan. Bibig muna linisin bago pangalan. From Abante Sam Milby, wala pa rin career sa Hollywood. At ang biggest tabloid news ay from Toro, mahal kulukabidang ni Ariel Villasanta. What? Sorry po, hindi ko totoo yan. Hindi ko to kinakaya. Close ito. This is me, the Box Authority. Okay, thanks. Bye. Bago pa magka-iPad, may Aiza Seguera na, mga kaibigan. Pero ito si Aiza, nagbago na rin. Nag-iba na ng model, iba't iba na. At ngayon ay nakipaghuwalay naman sa kanyang karelasyon ng 7 taon. Imagine niyo si Chen. Yun ang pangalan. Chen. Okay. Ano kaya dahilan? Alamin. Mamaya. At ang Valenzuela City Councilor naman si Cielani Soledad Romulo, may kadugtong na Romulo yan, may kumpiyansa kung paanong dalhin ni na Pangulong Noynoy at Grace Lee ang kanilang relasyon. Abangan yan. Abangan din yan. Mga kaibigan, ito na. Summer gimmicks ng mga stars online. Ibubuko na. Team up. Lagi na. TY. Dahil dapat laging i-updated, ang kailangan natin ay Star Talk Plug-in. Reklamo naman ni Alex De Rossi or at Miss De Rossi. Puro most beautiful ang labanan. Haller, wala bang most intelligent and creative and cute and all of the above? Wala akong kalaban doon. Ha ha ha! Idagdag mo na rin ang most humble. Ikaw na talaga, Alice, ang pinaka-humble sa lahat. Shout out ni Kylie Padilla. I am desperate need of Pamper Day. Aba, nagda-diapers ka pala, Kylie? Post ni Vicky Bello. My 85-year-old mother does puzzles to keep her mind young and active.
Here she is with the 3,000-piece puzzle she just finished. Eh, alam mo naman, Vicky, mas matipid ang mag-puzzles kaysa mag-jowa ng mas bata. Geneva Cruz posted this tweet pic. Binata na nga si Heaven at may girlfriend na. Magiging lola na rin yata ako. Wow! Wag naman! I'm too young to be a glama. Don't worry, Geneva. Kayang-kaya mo yan. Carrie. Eto, may mabigat na revelation si Lucky Manzano. Wala talaga akong time, kaya ibang artista kinuha. Pero ako talaga dapat sa Avengers bilang Lucky Manzano. Ang masasabi ko lang, nakakaloki ka. Tanong ni at Miss Mylene Dizon. May mas iinit pa ba sa araw na to? Ako, ang sagot dyan, ako ang mas hot pa kesa sa araw na to. Joke. Ikaw kasama ka na rin dyan, Mylene. Mas hot ka kesa sa araw na to. Hot. At ang big problem ni Bianca King. Finding the urge to want to put chocolate in my mouth. Eh kung Dennis Taylor ang tatak ng chocolate, di ba okay lang yan? Kasi non-fattening. Maraming salamat sa Mundo by Crossings Department Store, to John Pagaduan for my grooming, Alex Carbonell for my hair, to D Squared and Tom Ford Eyewear for my eyewear. Special thanks to Vans, to Fila, and to Folded and Hung. We'll always keep you Yap-dated. This is Tim Yap, Unplugging. Hello, Star Talk TX viewers and Twitter followers. Hi, I'm Joshua Jonisyong. Just kidding. It's me, your Pinoy boy, Mikey Bustos. Hola, Tinola. At hindi lang po kami dito sa TweetX magkakasama ni Kuya Mikey dahil malapit nyo na po kaming mapanood sa Tweets for My Sweet. But for now, gusto nyo ba ng mga fan signs from me and Kuya Mikey? Ganito lang po ang gagawin nyo. Just follow us on Twitter. For me, it's @DealWithBarbie. And for me naman, it's @MikeyBustos, Mikey Bustos. Then, tweet your name with the hashtag StarTalkTweetX. Reminder, you have to be our follower to get a fan sign. So, magbabalik ang Star Talk TX. Chris Aquino talks about love, motherhood, Pinoy, and James Yap in an exclusive interview with Ricky Lo. Next na yan, dito sa Star Talk TX. Pero Tito Ricky, we're in good terms, in fairness. Marian Rivera, ipinagbubuntis na daw ang first baby nila ni Dingdong Dantes. Ang sagot ng magkasintahan sa isyong yan, next na dito sa Star Talk TX. Hindi naman siya masamang issue eh. Hindi pa naman halata.